Hindi mga ka-backyard. Bale, hinarvest na natin tong isa pa nating pond. Natanggalan natin yung isa. Tapos tatanggalin na rin natin tong isa na to. So, hindi ko naman na kasi masyadong nalagaan. Basta pakain na ako ng pakain. No? Naghalo-halo. Ito lahat ng na-harvest ko. Hindi ko naman expect na ganito pa rin pala sila kadami. May nakikita kasi akong ilan-ilan lang. Basta pinapakain ko lang na pinapakain. Meron kasi itong laman ng mga platy tsaka mga guppy fish. So yun yung pinapakain ko. Tapos naglalagay ako ng konting feeds kapag nagpapakain ako dito sa grow out. Bali, isi-share ko lang kasi may mga nagtatanong na ang 3-inch nagbe-breed na. Ito papakita ko sa inyo na. Ayan. 3-inch yan, 3.5. Ayan na siya. Itlog na, no. So, pwede silang mag-breed na. Depende talaga sa kanilang maturity. Ang problema mo dito, kapag nangyari kasi ito, dahil nga nabuntis kasi halo-halo na dito, ayan, hindi na pare-pares yung size. Mayroong railings, mayroon ng ganito kalalaki. Ayan. Hindi sila pare-pareho. Yung iba dyan, panigurado, mga anak-anak na lang to. Kasi kapag ganitong 3-inch, tapos nag-handle siya ng egg, bali 2 months siyang hindi makakapag-mold. So, lalaki pa naman yan, pero i-separate nyo. Huwag nyong isasama sa mga male. Hayaan nyo lang siya mag-molt ng mag-molt. Dahil nga buntis siya, hindi siya makakapag-molt. Dahil kailangan nyo munang pisain yung egg bago siya mag-molt. Yan ang nagiging problema. Delay na siya ng 2 months, hindi siya nakapag-molt mga 2 to 3 times. Sayang yung size niya na yun. Dapat di ganitong size na yan. Yan, maganyan. Yun lang, na-share ko lang kasi may ibang nagtatanong kung 3-inch ba up to 3.5 pwede na mag-breed. So, pwede yan. Depende na lang sa maturity talaga ng crayfish. May mga maaga, mayroong 4-inch na ayaw pa rin. Yun lang, na-share ko lang. Bye!